Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dagdag perwisyo, dagdag pasakit na ibinigay ng Kongreso sa mga men and women in uniform. Kinaltasan na ng Kongreso ang AFP Modernization Program. Hindi pa sila nakontento doon. Pati pensyon ng men in uniform, pensyon ng mga sundalo, magre-retire, pinakialaman na rin. Grabe. Ito, may post si General Romeo B. Poques. Kahapon niya ito pinost. Basahin ko Earlier, I said the budget to support the 200 per day increase in food allowance of AFP personnel came from the AFP's own budget by reducing the AFP's modernization program funds. Okay. So, i-discuss ko yan mamaya. What if I told you the pension and gratuity fund for government personnel, including those in the armed forces of the Philippines, was reduced by 87.29 billion pesos from its original allocation? This amount was lumped with other fund sources and instead reallocated and diverted to the DPWH to support our honorable congressmen's flood control, AKAP, and other pork barrel money-making projects concerned AFP and other men in military and uniform personnel pensioners. Sorry for you. The honorables increase the DPWH budget by almost 289 billion from its original allocation of 825 billion to fund their pet projects. At 1.1 trillion, the honorables violated the Constitution, which provides that the DepEd, not DPWH, must have the highest allocation in the yearly national budget. What are they in power for? Anyway, grabe. So, dito muna tayo sa yung pag-increase ng food allowance ng mga sundalo. Personally, tuwan-tuwa ako niyan dahil ang laking tulong yan. Napakaliit po yung, sa ngayon pa lang 150 pesos per day. I believe nung 2015, bago ako mag-retire, yan na yung food allowance namin . So 2015, 9 years na nakakalipas, yan pa rin. Hindi na talaga kasya. Kaya nung i-announce ng Speaker of the House through talagang sinadya yung sinadya yung pagtawag, Speaker of the House, i-announce niya sa Chief of Staff na tell our men na na-increase na natin ang kanilang food allowance. Again, sabi ni General Poques, that's a dishonor. That's a disservice. Pang-iinsulto sa mga sundalo. Shameless, sabi ni General Poques . Bakit? Ano ang karapatan ng Speaker of the House na mag-announce ng food allowance ng mga sundalo? Wala siya sa chain of command. According to General Poques,
dapat yung increase na yan, although kapuri-puri, although kailangan talaga, yung increase na yan should be initiated, should be approved, should be announced by the Commander-in-Chief, not the Speaker of the House. Okay. So, yun. Sinadya, sabi ni General Focus, sinadya na talagang ipa-cover ng habang kinakausap niya ang Chief of Staff. Sinadya na merong nagbibideo, then inilabas sa para propaganda daw for political purposes. Sabi ni General Focus, kaya very shameless, sabi niya. So, yung pala, in-increasean yung food allowance, kinuha pa rin doon sa modernization fund. So, kita nyo ang ginagawa nila sa Armed Forces of the Philippines. Ito ngayon, alaman natin na pati pensyon, pondo ng pensyon, pakikialaman. Pinakialaman nyo, ang laki yun, 87.29 billion pondo para sa pensyon. Nirealign papunta sa DPWH. Okay lang sana kung nirealign papunta sa mas nangangailangan. Pwede pa yun. Ay hindi. Papunta sa mga basketball court, covered court, multipurpose center, flood control projects. Yun yung yun yung kaya nag-increase ng todo ang DPWH projects dahil sa mga ganitong proyekto na inuuna nilang pinunduhan kasi kailangan nila mag-e-election. Pati AKAP yun. Pinunduhan pa rin ang AKAP at the expense of the pensioners. Kaya no wonder, again, nabigla ko kanina yung matagal ko ng kaibigan, mas senior sa akin na opisyal, nag-friend request siya sa akin. Sabi niya, hello sir, Merry Christmas. Sabi niya, Johnny, I just want to inform you that ang mga veterans sa aking district commander ako, sabi niya, mga veterano, mga retirees, ay 100% galit sa administrasyong ito. So, grabe, district commander, maraming hawak na veterano. Mga kaedad namin, veterans. Galit kami sa administrasyong ito. Sabi niya, sinisisi ako ngayon ng aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan dahil grabe ang pangangampanya ko sa presidenteng ito nung last election. Akala ko siya ang solusyon para makaahon tayo sa kahirapan kaya ikinampanya ko siya. Ngayon, nabudol tayo. Niloloko lang pala tayo. Yon, mga retirado talagang. Lalo na ngayon pag kasi ngayon ko lang din nalaman na pati pension pala ng military and uniform personnel pinakialaman. Nako. Akala ko modernization fund lang Pati pinakialaman din pala ang pondo ng Department of Transportation. Under ng DOTR, Philippine Coast Guard. Ang daming mga naka-line up na proyekto, mga equipments na kailangan ng Philippine Coast Guard para sa pagdepensa sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kinulangan din. So na lang? Palaging sinasabi ng gobyernong ito, ni Speaker of the House, na not a single square inch, hindi natin iso-surrender. That's good. Paano mo depensa ng teritoryo mo against China kung binabawasan ang AFP Modernization Fund, binabawasan ang Coast Guard modernization?
dinadala sa DPWH. Anong mangyayari sa bansa natin? Wala. Paano tayo makabuo? As the President has declared sa mga sundalo, we will build a world-class armed forces that is a source of national pride and national security. Ang gagandang salita, ang gagandang pakinggan, hanggang salita lang. Pagdating sa budget, binabawasan. So, as General Poque has said, sorry, pensioners. So, ako rin, pensioner din ako. I don't know kung maapektuhan ang pension ko, pension natin next year, tignan na lang natin kung ano ang mangyayari.